stock na rin tong all-ins. So kasama yan sa binayaran talaga yan sa RS version. So all-ins na yung shocks natin. So yun guys, and for today's video, may re-review tayong unit dito from Giant, which is the Street Triple 765 RS. Ito yung pinaka-sports or yung kanilang top of the line ng Street Triple 765. Ito may kasama siya dito stock na yan na seat cowl, single seat cowl, bar and mirrors. Meron na rin siya dito kasamang sliders. Bali ito guys, stock yan. So meron siyang kasama itong sliders. Meron siya ditong Triumph sliders. Ayan. So meron din siyang kasama nga ditong engine guard. Stock na rin tong all-ins. So kasama yan sa binayaran talaga yan sa RS version. So all-ins na yung shocks natin dyan. So Brembo brakes din. Ito yung rear niya, Brembo brakes. And sa harap naman, ito yung kanyang Brembo brakes. Ayan. So ang master cylinder niyan guys is Brembo din. Ito yung kanyang master cylinder. Nakita nyo Brembo din yan. Kanyang lever is Brembo rin. So yung pinaka buong set na itong master cylinder is naka Brembo. Brembo yan all the way here. So ang kinaganda na ito guys is ito yung truck ready talaga nilang variant na Street Triple. Meron naman din isa pang version dito which is yung R. Ang difference lang is wala yung mga accessories na stock dito and hindi siya naka Brembo brakes and hindi rin siya naka all-ins. So yun yung difference niya sa kanyang R version. So ano bang specs na meron si Street Triple RS? So tara, talakayin natin kung anong specs ang meron sa kanya. Sa engine niya nito, meron siyang 765cc, liquid cooled, 12 watt, dual overhead cam, and inline 3-cylinder na rin ito. Kaya mag-produce nito ng 128.2 horsepower at 12,000 RPM. Meron din siyang max torque na 18 Nm of torque at 9,500 RPM. Sa kanyang wheels and brakes, sa kanyang front is meron siyang twin 310mm floating disc, Brembo Stylema na 4-piston radial mounted caliper. And meron na din tong ABS and ang kanyang master cylinder is Brembo MCS. Naka-super Corsa na nga rin yung tires nito with a size of 120 by 70-17 inches sa harap. Sa rear wheels naman, meron siyang single 222mm disc, Brembo single piston caliper at ABS na din. Gumagamit din ito ng Super Corsa with a tire size of 180 by 55 by 17 inches. Sa kanyang frame, meron siyang aluminum twin spar frame with 2-piece high pressure die-cast rear subframe. Ang kanyang swing arm naman is twin-sided cast aluminum alloy. Sa kanyang suspension, gumagamit ito ng Showa 41mm upside down fork, adjustable ng kanyang compression at rebound, and preload adjustment na din. Meron itong 115mm na wheel travel para sa kanyang front suspension. Sa kanyang rear suspension naman, gumagamit ito ng all-ins na STX40, adjustable ng kanyang compression and rebound, and syempre yung kanyang preload adjustment. Meron din itong 131.2mm na wheel travel. Para naman sa kanyang tank, meron itong capacity na 15 liters at meron na din itong built-in na tank pad. Pagdating naman sa kanyang dimension and weights, meron itong seat height na 836mm, meron itong wheelbase na 1,399mm, meron din siyang wet weight na around 188 kilograms. Ang kanyang width naman within handlebars is 792mm and ang kanyang height without mirror naman is 1,064mm. Ito yung kanyang TFT display guys. So ang size nito is around parang nasa 5 inches din to. E makita nyo dito kung ilan na yung tinakbo niya, yung odometer, ito yung average speed, and ito naman kung gaano na katagal tumakbo yung bike. Kabilaan naman yung RPM na yan, and ito naman yung kanyang speedometer. Dito naman sa left side yung kanyang fuel. So ito yung full and empty. Dito naman sa right side yung pinaka-coolant na temperature. Makita nyo signal light dyan. Counterpart naman niya is yung right na signal light. Meron din siya ditong high beam. Kung makita nyo dyan, nag-on yung high beam. And nandito kanyang ABS sensor, ang fuel gauge in case na bumaba na siya ng 2 bars, mag-iilaw na yan. And meron din tayo dito ang coolant and yung signal light na sinasabi natin. Nandito na din yung kanyang engine, check engine na signal.
Sa additional features niya guys, meron itong fully LED, so yung kanyang headlight at saka brake lights, even yung kanyang turning lights are all LED. Meron na din itong optimized cornering ABS, switchable optimized cornering traction control with IMU. Meron din itong front wheel lift control, naka-assist and slipper clutch na din ito, and take note guys, naka-quick shifter to ng up and down. Sa part na nga na to guys, pasensya na nasira yung ating microphone, pero i-discuss sa inyo na nangyari natin test ride sa motor na to. Una na nga pag-usapan natin dito guys is yung kanyang power delivery. So every time na pipigay mo yung throttle, talagang may bibigay agad siyang power sa inyo. And take note guys, naka-assist and slipper clutch na ito at meron pa siyang quick shifter. Kaya hindi ka mahihirapan for sudden upshift and downshift. And napakaganda dito guys is napaka-responsive ng kanyang engine. So every time na pipigay mo yung throttle, talagang mabibigay niya yung power na gusto mo. In terms naman sa ating ditong pagsingit-singit ng ating mga lane splitting, makikita niyo dyan na kaya naman niya mag-lane split, pero yun nga, may kahaba ng kanyang handlebar kaya talaga siguradong may chances na masasagi or makakasagi ka ng side mirror. Kailangan mo nga din magdoble ingat dito dahil nga may kabigatan at may kalakihan din talaga yung motor. Pero at the same time, mas malawak yung turning radius mo kaya hindi ka mahihirapan pagdating sa singitan. Sunod na nga natin pag-usapan ng engine heat. So currently, naka-idle tayo dito and napansin ko din dito guys, wala ka namang mararamdaman na engine heat sa iyong hita pero mas mararamdaman mo siya sa ankle part mo. Especially kapag tumatakbo ka na kasi yung takbo ng hangin talagang re-recta sa may ankle part mo. Bearable naman yung init and hindi naman talaga siya yung tipong masusunog talaga yung balat mo. Next part naman na pag-uusapan natin is yung braking system at saka yung kanyang suspension. Kung mapapansin nyo dito guys, medyo may kalubakan yung ating dinadaanan pero napapansin ko, napakaganda ng play ng front and rear shocks natin dito. Hindi mo talaga mararamdaman masyadong yung lubak. Akala ko nga nung una naka-adventure bike ako pero naisip ko pang sports nga pala yung dala ko. Kasi ganun talaga kaganda yung kanyang suspension guys. Pagdating naman sa braking power nito guys, hindi ka mangangamba kasi nga maganda yung kapit ng brakes nito and take note, naka-Brembo tayo ng front and rear and dual disc brake din sa harap. Kaya talagang masasabi natin maganda yung kapit ng brakes nito. And at the same time, naka-ABS na dito kaya talagang meron siyang safety features. Next naman natin pag-usapan guys yung comfortability. And as you may know, this is a racetrack bike so expected mo talaga na pang sports ito and makakaramdam ka talaga ng sakit sa katawan nito. Kumbaga, tiis pogi ito. Pero alam ko may mga proper positioning ito para at least malesen or ma-minimize naman yung sakit sa katawan mo. Sa fuel consumption guys, expected naman natin na ito merong kalakasan talaga itong kumain ng gas. Ang current na recommendation dito is gumamit ka ng 95 octane. Pero kung gusto mo talaga makatipid ng gas dito guys, ang marirecommend kong gamitin mo dito is yung rain mode para at least hindi ganun kalakas sa power. At the same time, hindi siya masyadong lalaklak talaga ng gas. Pero yun nga, since ito ay may kalakihang displacement, expect mo talaga ng malakas talaga ito kumain ng gas. Last na siguro natin pag-uusapan guys, so yung last topic natin is yung kanyang customer service o yung kanyang mga after sales. Kilala naman natin yung Triumph sa pagkakaroon ng magandang after sales nito. Napaka-approachable ng mga agent nila doon and talagang sasagutin nila lahat ng inquiries mo. So in any case na magkaroon ka ng problema sa bike mo, mas madali mo makokontak sila at mas madali na din nila mga ayos. Ito guys yung ating final conclusion tungkol sa motor na to, no? And talagang masasabi kong napaka-satisfied gamitin ito and talagang napakasaya. Unang-una dahil sobrang daming electronics na available dito, no? And natuwa nga ako na meron siyang quick shift na up and down at the same time. Meron din siyang riding modes kaya talagang hindi ka mabibigla or yung madaling makakapa mo itong motor na to. Isa pong i-consider mo dito yung price niya. So currently meron tong SRP na 857,000. Kung ako tatanungin at hindi problema ang pera, bibilin ko talaga itong motor na to. Dahil nga maibibigay niya talaga yung satisfaction na hinahanap mo pagdating sa kanyang features, sa kanyang specifications, at the same time ang kanyang after sales. And yun lang naman guys yung ating review dito sa motor na to. And sana magkaroon pa tayo ng mga future reviews. Don't forget to drop a like and share guys. And syempre, mag-follow ka rin dyan sa ating page. And yun lang naman guys, salamat sa panonood. This is Gats Moto. Peace out.